ang nakaraan sa tadhana. Nay! Ate! Kamusta? Earthquake! Grace! Nang lumindol sa Turkey, natabunan ang OFW na si Grace at gumuho na rin ang pag-asa ng kanyang pamilya na siya ay buhay pa. Naitanggapin na kasi natin na wala na si ate, napatay na si ate, para naman makausad na tayo lahat. Best friends po kami, di ba, Nay? Bakit po? Magkaibigan? Hindi pa sila hiwalay ng ate mo. Pinipilit na po namin ni Warren na makamove on sa pagkawala ni ate. Sana kayo rin po. Sa pangungulila, nahulog ang loob ni Marife sa kasintahan ng ate niyang si Warren. Ano gusto mo? Nay, bakit? Nak! Nay! Nak! Kumusta na po kayo? Miss na miss ko na po kayo. Paano ipagtatapat ni Marife kay Grace na may namuong relasyon sa kanila ni Warren dahil sa inaakala niyang siya ay patay na? Tungayan ang mga susunod na eksena sa pagpapatuloy dito lang sa Tadhana. Nak! Nay! Okay ka lang po ba? Parang hindi ka naman masaya makita ako. Grace! Nasaan ka? Ano ba nangyari sa'yo? Naku, buti na lang buhay ka. Nay, mahabang kwento po. Is that your family? Yes, madam. May I talk to them? Ay, Nay, kakausapin ka daw po ng amo ko, ah. Are you Grace's mama? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your daughter is a hero. She saved me from the earthquake. She risked her life to save mine. The doctors have now approved for her to travel, and I will give her money to go home to you. I want to reward her for saving my life. She is a hero. Thank you, Madam. Nay, makakauwi na po ako. Nandyan po ba si Marife? Ate, Fe! Happy birthday! ate, akala namin patay ka na. Muntik na. Nakuma ako ng almost 2 months. Pero may awa ang Diyos. Pauwi na ako. Warren? Grace. Grace, ano ba talaga nangyari sa'yo? Lahat kami dito. Lahat kami nawala na kami ng pag-asa eh. Hindi namin alam kung buhay ka pa. Alam ko, pasensya na. Pero nandito na ako. Malapit na ako umuwi. At pag uwi ko, tutuparin natin ang mga pangarap natin. Anak? Grace! Nay! Anak! Anak! Buhay ka! Nay! Buhay ka! Salamat sa Diyos at nandito ka ulit. Buhay ka! Ate? Fe? Yan na! Kompleto tayong tatlo. Namiss kita, ate. Sobrang namiss kita, Fe.
ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Pagod lang siguro ako. Galing kasi akong trabaho, ate. Mabuti siguro magpahinga na muna ako. Usap tayo mamaya. Sige na, mauna na muna po ako, ah. Dito ka. Halika. Pasok tayo sa loob. Ay, ako na to. Ay, naku. Kita ng lahat ng paborito mo. Anong gusto mo sabihin mo sa akin? Hirap na hirap akong umiwas kay ate kanina. Hindi siya kailangang iwasan. Fe, dapat nga masaya ka eh. Nabuhay ang ate mo. Kasi ako, hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwalang buhay si Grace. Para bang nagising na lang tayo sa isang bangungot na wala na siya eh. Oo nga. Para tayong nagising sa isang bangungot para lang pumasok sa panibagong bangungot. Teka, anong ibig mong sabihin? Ano ka ba, Warren? Hindi ka ba nag-iisip? Buntis ako. Anak mo nga itong dala ko, oh. Kaya lang naman naging tayo kasi akala natin patay na si ate. Paano tayo ngayon? Oh! Fe! Ganitong oras pala uwi mo galing trabaho. Tamang-tama, kakaluto ko lang ng almusal. Halika, kumain ka muna bago ka matulog. Si nanay nga pala. Tutulog pa eh. Kung muna ginising. Sige na, sabayan mo ako. Faye, alam mo yung boss ko, binigyan niya ako ng pabuya, tsaka mga alahas. Minare-transfer niya sa akin bago ko umuwi. Sapat na yun para makapagtayo tayo ng maliit na tindahan, ng negosyo. Tapos, may natitira pa, pwede kang bumalik sa pag-aaral. Anong sinasabi mo, ate? Ang sa akin lang naman, hindi mo na kailangan magpuyat ng ganyan sa trabaho. Pwede mo nang tuparin yung mga pangarap mo. Ate, hindi kasi ganun kadali yun. Anong hindi madali? Magpapasa ka lang ng resignation letter. Sabi ko, hindi nga ganun kadali yun. Hindi porket bumalik ka na dito, babaguhin namin ang lahat ng meron kami dito para sa'yo. Alam mo, nung panahon na akala namin patay ka na, ano bang sinisi ni Marife ang sarili niya na kung di daw dahil sa kanya, hindi ka masasawi sa abroad. Pero Nay, nandito na po ako. Oo nga, anak, pero naintindihan ko si Marife. At saka, ayaw na namin maging pabigat sa'yo. Nay, hindi kayo magiging pabigat sa akin. Salamat na ka. Siya nga pala, nakapag-usap na ba kayo ni Warren? Tungkol saan, Nay? Sa relasyon niyo. Hindi pa po. Pero magkikita kami sa darating na linggo. Bakit po? Wala naman. Natanong ko lang. Halika na. Kain na tayo. Pwede po dito.
Ang ganda naman ng ate ko. Jusera. Uy, hindi ah. Sa'yo kuya ako nagmana ng kagandahan. Naman. Faye, pasensya ka na kay ate ha. Kasi parang hindi ko inisip yung pinagdadaanan mo. Hindi ate. Ako yung mali eh. Mali ako na pinagtaisan kita ng boses. Kasi alam ko naman na yung gusto mo eh, yung makakabuti sa amin. Kaya nga. Kaya lang nakalimutan ko kasi na malaki ka na. Pinilit kang maging mature ng sitwasyon na pinagdadaanan natin. Nakalimutan ko na may sarili ka ring buhay. Faye, kung ano gusto mong gawin sa buhay, nandito lang si ate para suportahan ka. Aga namang kadramahan ito. Iwan ko ba sa'yo? Ikaw eh. Sira yung makeup ko. Eh, saan ba kasi ang lakad mo ngayon? Eh, o yan, dyan na pala yung sundo ko eh. Oh, Warren? Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Ito naman. Napaka-protective naman ng kapatid ko. Magde-date lang po kami ng boyfriend ko. Tara na. Halika na. Muna na kami, ha? Ay, pakisabi kay nanay, baka gabihin kami. Ha? Bis na kami. Tara na. Parang tulala ka. Hindi mo ba ako nami-miss? Walang araw na hindi kita inisip. Na hindi ako nangulila sa piling mo, Grace. Eh, kung ganun, pwede na natin ipagpatuloy yung plano natin. Nandito na ako. Ano yun? Ang magpakasal. Warren, may natanggap akong pera mula sa amo ko. Hindi ko na kailangan bumalik sa abroad. Siya nga. Total, si Marife naman, may trabaho na siya. Ayaw niya nang bumalik sa pag-nurse. Tapos ikaw, hindi mo naman din nagamit yung inaral mong pag-PT. Hindi na natin kailangan mag-ibang bansa. Pwede na tayong bumuo ng sarili nating pamilya. Awa talaga ako sa ate mo. Kung ngayon niyo sasabihin sa kanya ang sitwasyon niyo ni Warren. Eh, ngayon pa lang bumabalik sa normal ang buhay niya eh. Nay, hindi lang naman si ate yung nahirapan nung nawala siya. Tayo din. Nak, Nay, paano naman ako? Kami ni Warren. Tayo, paano tayo? Iniisip ko na kasing sabihin kay ate. Marife, bigyan niyo muna ng konting pagkakataon ng ate niyo na makapag-adjust. Unawain niyo muna siya. Tayo ang iniisip niya nung nasa ibang bansa siya. Ngayon, kailangan niya tayo. Mahal, sorry.
Ang tagal mo. Kanina pa ako nag-iintay dito eh. Si TL kasi nag-extend pa ng coaching. Sorry. Warren, parang tuliro ka recently. Dahil ba yan sa pagbalik ni ate? Hindi naman. Iniisip ko lang talaga kung paano natin sasabihin sa kanya Sinabi ko na nga din yan kay nanay. Kaso, nakiusap siya na wag daw muna nating sabihin kay ate. Umanap na lang daw muna tayo ng tamang tiyempo. Sige. Wala ka bang nakakalimutan? Bakit? Oh, Pimansari. Oh, mahal. Happy Mansari. Thank you dito. Nakalimutan mo, no? Hindi mahal. Ba't ka makakalimutan ng Mansari natin? Siyempre hindi. Nakipag-date ka lang kay ate, kinalimutan mo na lahat ng meron tayo. Bilis naman, Warren. Mahal. Nay! Pe! Nay! Baba kayo dito! Nay! Ay, di ka dali! Nay! Eto na yung van na gagamitin natin pang negosyo! Naku, siya nga, anak. Congratulations, anak. Naku, congrats ate! Salamat! Naku! Ang tagal na namin pinagplanuhan to ni Warren. Sigurado ako matutuwa yun pag nakita niya to. Pero ate, mas pipiliin ba talaga ni Warren ang maging driver kaysa dun sa promotion niya sa trabaho? Bakit naman hindi? Matagal na namin napag-usapan to eh. Pwede namin gawing van for rent itong sasakyan. Pwede rin siyang pang-service. Hindi na ba pwedeng magbago yung plano? Pwede naman. Pero, kahit naging bisor sa call center si Warren, mapapangupahan pa rin naman namin to eh. Kahit na hindi na siya yung magmamaneho. Sabi nga dun sa seminar namin sa POEA, parang ito yung passive income namin, kumbaga. Napapansin ko lang huwag ka magagalit kay ate Pero, parang nananaba ka. May pambili na kasi ako ng pagkain. Kakaalis na nga. Ano na, kumusta? Okay, no? Ipinarada ba naman yung van sa amin? Alam ko namang proud siya. Pero gawin ka ba namang driver? Malapit ka na nga maging TL eh. Marife, chill ka lang. Hindi nakakainit ng ulo eh. Isang van lang, resign na. Akala niya siguro madali lahat ng pinagdaanan natin. Na lahat sa kanya mag-a-adjust. Baka excited lang naman yung ate mo. At saka walang magre-resign, kaya huwag ka magalit ng ganyan. Ano gusto mong maramdaman ko? Matuwa? Na nililihim natin yung relasyon natin sa kanya, ganon? Hello, kamusta naman ang buntis natin today? Dok. Ito po tayo, Mrs. Kamusta na to? Okay lang. Name? Marife Soliman. Birthday? Feb 25, 2002. Okay. Iniinom mo ba yung mga vitamins na binigay sa'yo? Yes, Doc. Sis, totoo ka ba? Pahawa ka nga. Uy, nakakaloka. Back from the dead. Kaya Diyos ko, alam mo, hindi ako makapaniwala nung tinawagan mo ko. Kwentuhan mo ko. Anong plano mo? Ano nang plano mo ngayon? Ito na nga, magdinegosyo. Uy, nakita ko yung franchise mo ng siomai. Parang maganda yun Gusto mo magnegosyo? Sige, pwede naman tutulungan kita, tapos sosyo na lang tayo. Pero dapat mag-iingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. I love you. Uy, iniisip ko nga isama si Warren tsaka si Marife.
Sigurado ka? Bakit? Hindi, wala naman. Sa experience ko kasi, minsan, kung sino pa yung kamag-anak mo, kaibigan mo, malapit sa'yo, minsan sila pa yung nanduduga sa'yo pagdating sa negosyo. Nanloloko, ganyan. Naku, lega mo naman. Alam mo kaya hindi ka nagkakajowa eh. Dami yung love life ko. Uy, teka muna, sa may banyo. Banyo muna ako. Pabantay ng bag ko. Sandali lang. Sige. Marin, ang kapal naman ng mukha mo talaga. Ano, hindi niyo pa rin sinasabi kay Grace yung kasalanan niyo ni Marife? Belinda naman, wag muna ngayon. Kailangan niya malaman yung totoo. Alam ko, Belinda, alam ko, okay? Kaya nga hinahanap ko yung tamang panahon para sabihin sa kanya. Ako, Marin, tigilan mo nga ako. Huwag mo hintayin na ako pa ang magsabi kay Grace. Nak, malapit na ang birthday mo, di ba? Anong gusto mong handa? Nay, sa totoo lang, gusto ko mabinyagan yung van natin. Gusto ko mag-out of town tayo lahat. Maganda idea yan. Di ba? Fe! Fe! Uy! Ano na? Tagal mo naman magayos. Ito na nga. Malapit na matapos, oh. Diyos ko. Fe, ano to? Ano yan, ate? Ito! Ano to? Akin na nga yan. Nay! Pumasok ka nga Kasi muna yan. dito sandali, please, Nay! Ano ba yan? Ano nga kasi Nak, to? ano ba yan? Ano ba yan? Nay, alam mo bang buntis tong si Marife? Huwag kang magsisinungaling. Nakita ko resulta ng check-up mo. Nak, Kami nga ni Warren, pinagpaplanuhan namin yung pagpapamilya. Tapos ikaw magpapabuntis ka lang. Kaya ba ayaw mo bumalik sa pag-aaral? Nak, tama na. Hindi! Nay! Hindi! Siguro kasi kinukonsinti mo rin tong si Marife. Ano? Sino nga man yan? Sino? Ha? Sino nga man yan? Sino? Ha? Tama na, Grace. Tama na. Oo, inaamin ko. Siguro kasalanan ko nga rin to bilang isang ina. Pero hayaan mo muna ako na ako lang kakausap sa kapatid mo, ha? Pero hindi mo lang ngayon. Birthday mo. Hayaan mo muna tayo mag-enjoy, ha? Mag-uusap pa tayo. Hindi pa tayo tapos dito. Nasa baba na si Warren, maghahakot lang kami ng gamit. Magkaroon kaya ng lakas ng loob si Marife na aminin sa kapatid ang buong katotohanan? O mas mauunang matuklasan ni Grace sa iba ang lihim na pagbubuntis ng kapatid? Yeah. Damihan mo para hindi ako masunog, ah. Sige, dito. Okay. Ate. Yun. Wow, may pamasahe. Syempre naman. Ano talaga, no? Ay. Gusto mo ng juice? Okay lang ako. Kukuha ako. Samahan na kita. Hindi ako na. Sige, sandali lang.
Fe! Fe! Okay ka lang? Hindi. Hindi ako okay, Warren. Paano ba naman ako magiging okay? Mahal ko ang ate ko. Ikaw ang karelasyon ko. Pero pag nakikita ko kayong dalawa naglalandian, para akong mamamatay eh. Fe, alam ko. Naiintindihan kita. Hindi, Warren eh. Hindi mo naiintindihan kung ano yung nararamdaman ko, kung gaano kasakit to eh. Oo, iniintindi natin si ate. Pero paano naman ako? Paano naman yung nararamdaman ko? Ikaw ang magiging ama ng anak natin. Pero bakit parang ako yung kabit? Ano? Grace. Sundan ang mas kapanapanabik na mga eksena sa susunod na Sabado, dito lang sa Tadhana. Mga kapuso, ako po si Marian Rivera. Yes! Tama na! Para kayo hindi ako panganay! Nabihan mo yan! Magtulungan kayo! Magtulungan niyo ako! Nay? Grace, Nay?